Pag-usapan natin ngayon yung confession niya and pumunta muna tayo dun sa nirereklamo ni Josh, ni Tol. Yung sinasabi niyang amoy patis na kipi. Tol naman. Good evening. This is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Welcome na naman mga bossing. Kamusta kayo? Sana okay kayo. Sana at peace kayo. Ayan, mga ganyan. Sana set your worries aside. Manood kayo nito para ma-feel good kayo or pampatulog, kung anong trip nyo, like I always say. And na-enjoy nyo ba itong mga episodes natin? If you do, then let me know. Provide me feedback. Alam nyo naman, lagi tayong nagtatry mag-improve para mag-cater sa inyo. And without further ado, talo na tayo sa kumpisal. Confession. Patis. Hello, I am male and this story happened when I was 19. Naka-base ako sa US and nag-migrate kami dito when I was 10. Anyway, nag-work ako noon sa isang sikat na fast food chain and yung manager ko that time was a white female na born and raised dito. Same age lang kami. Maganda siya, mabango at laging presentable. Yung tipong laging nakaayos and even after an 8-hour shift, sobrang fresh pa rin tignan. Hindi naman ako na-attract sa kanya in a romantic way. I just really think na maganda siya and gustuhin siya ng mga kalalakihan and even some of my coworkers. Plus, ang type ko rin talaga is mga Pinay, lalo na ang mga morena. Yan ang weakness ko. One time, naka-assign ako sa drive-thru. And normally sa drive-thru, naka-headset kami. Ako and yung manager para na monitor yung mga pag-take ng orders. After ko i-take yung order ng isang customer, bigla akong kinausap ng manager ko sa headset. Sabi niya, "Josh, can you come to my office?" So pumunta ako. "What's up, Sam?" Sabi ko. Samantha kasi ang nickname niya sa work and we call her Sam. There's something we need to talk about. Kinabahan ako nung sinabi niya yun kasi iniisip ko mapapatrouble ako dahil hindi ako pumasok ng 3 araw at hindi ako nagsabi. So inunahan ko na siya at nag-apologize ako sa hindi ko pagpasok ng walang notice. Sagot niya, "What are you talking about? That's not why I called you here for." Nashock ako kasi sobrang formal ng mukha niya and hindi ko alam ano bang issue. Tapos bigla niyang binagsak ang bomba, tol. "The problem is I really find you attractive. And I can't help it anymore. So I just wanna be straightforward and tell you how I feel." Tang ina, nalaglag yung pangako, tol. As in, sobrang hindi ko yun inaasahan. Why I say that is because I am just a normal guy. Tahimik, hindi kagwapuhan at sakto lang. Kumbaga si Sam yung tipo ng puti na parang Miss Popular sa school at rich ang vibe na napapanood sa western movies. And honestly, mayaman sila. Nagtatrabaho lang siya since gusto ng parents niya na maging financially responsible siya at para rin matutunan paano kumita ng pera. So ayun na nga, sobrang speechless ko. Ang nasabi ko lang, "Why me?" Tangina, sobrang natanga ako nun. Ang sabi niya lang, "I don't know. I just really find you attractive and I would love to go out with you." Aba, sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, tol? Eh di syempre sabi ko, "Sure, why not?" Tangina tol, English Carabao pa rin pero laban lang. Fast forward, naging kami ni Sam. Si Sam ang first white girlfriend ko. Syempre maraming bago since ang past relationships ko puro Pinay. So eto na nga. In-hit kami ni Sam, tol. So alam nyo na, nagsimula ang romansa sa first base then second base. Pagpunta ko sa third base, tangina tol, ang baho. Pagkahubad ng underwear niya, umaalingasaw. Like legit tol, hindi to kwentong barbero. Amoy patis, sobrang lansa. Puta kulang na lang sinigang na baboy tapos yun ang sausawan, tol. Ang masakit pa niyan, kinain ko siya kasi yun ang gusto niya. Masuka-suka ako, tol. Siguro wala pang 30 seconds, sabi ko doggy na. Tangina, kahit nung binabayo ko siya from the back, tol, ang baho talaga. Tinakpan ko na lang yung ilong ko ng t-shirt. At sa totoo lang, hindi na ako tinitigasan nun kasi talagang nakakadiri yung amoy, tol. After nun, dun ko na-realize na kaya pala sinasabi ng maraming puti na gusto nila ang mga Pinay. Kasi ang lilinis daw at mababango. Noon ko lang na-gets yun. Anyway, nag-break din kami ni Sam and never ko na-bring up sa kanya yung amoy patis niyang kipi dahil baka ma-offend siya. Kaya chinaga ko na lang for 8 months.
8 buwan din ako may singaw nun, tol. Nawala lang nung nag-break kami. Nasobrahan ata ako sa patis, tol. Tangina na itong confession na to. Sorry guys ha. Sorry, natatawa pa rin ako to this day pag binabasa ko itong confession na to dahil sobrang lap trip nung pagkakakwento. Ito, Josh, sa sender, kung yun man ang pangalan mo, shout out sa'yo. Isa ka sa mga klase ng tropa na gusto kong nasa circle of friends ko dahil ang lupit mong magkwento. Masarap kang kainuman for sure. Tol, yan. Grabe. Kaya na, sa lahat ng mga kumpisal na sinend, ito yung merong halong bembangan pero hindi naka-focus dun sa bembang eh. Sobrang graphic nung kwento niya tsaka yung kwento niya naaamoy mo kahit na naririnig mo lang eh. Doon ako natatawa kasi tuwing sinasabi niya yung tol, talagang ramdam mo parang sinasabi niya sa'yo ng harapan. Sana lang nabigyan ko ng justice yung tone kung paano sinasabi to ni Josh kasi feeling ko nung nandun siya talaga nung naamoy niya yung para siyang sinapak eh. Doon ako natatawa talaga. Tsaka sobrang comedy nitong confession na to. Kaya guys, I encourage you, kung may mga ganito kayong kwento sa lahat ng mga komedyante dyan, sana isulat nyo yung kumpisal nyo ng ganito tapos isend nyo sa akin. Gusto ko marami tayong mapatawang mga viewers natin. Sobrang solid nitong confession na to. Shout out sa'yo, Josh. Pag-usapan natin ngayon yung confession niya. And pumunta muna tayo dun sa nirereklamo ni Josh, ni Tol. Yung sinasabi niya, amoy patis na kipi. Tol naman, grabe naman yung grabe naman yung ginamit mong definition. Ganun ba talaga yung like, hindi ko alam Ang alam ko lang kasi, coming from, kasi nga, dito, like sa North America, ang mga puti, hindi yan katulad ng mga Pilipino tulad natin na pag tayo dumudumi, nagpupupo, ganyan, nagtatabo tayo, naguhugas tayo, 'di ba? Sinasabon natin ng mga tumbong natin, yan. Kumbaga gumagamit tayo ng bidet, yan. Kasi hindi natin kaya yung malagkit eh. Sila kasi tissue lang, tol. Tissue lang yan. Kaya alam mo yung pag tayo nila, malagkit-lagkit, tapos magkikis-kisan yan, tol. Ganun. Like sobrang graphic nung pinakita ko sa inyo, tol. Pero alam niyo naman yung feeling niyan sa mga dumumi na, bawa, inabot kayo sa mall, sa school, sa office, yung mga ganyang pagkakataon. Wala naman kasi talaga kayong choice dyan. Kasi nga, kung ano lang yung meron sa banyo, which is tissue, di ba? In most cases, majority pa sa ating mga Pilipino, may dala-dala tayong mga wipes, yung mga ganyang wet wipes na pwedeng ipuna sa puwet natin, di ba? And majority sa mga babae, sa mga Pilipina, yan, mga Pinay, sobrang conservative nila talaga tsaka maarte sila sa sarili nila. So nililinis nila talaga yung sarili nila. So tama yung sinabi ni Josh doon sa dulo na kaya gusto ng mga puti ang mga Pinay is malilinis nga talaga and mababango. And I feel like alam ng mga puti yun dahil obviously puti sila eh, 'di ba? So alam din nila siguro yung sarili nilang kalahi na ganun. So that is actually true. Pero ang hindi ko alam kung totoo ba yung amoy patis. Tangina nitong sender natin, tol, ginawa mo pa. Pinasok mo pa talaga yung sinigang. Doon ako natawa eh. Isipin mo, sinigang isasawsaw mo dun sa amoy patis niyang kifi. Puta, grabe. Sobrang graphic nung pagkakagawa mo dito sa confession mo. Pasalamat na lang tayo na itong si Sam iputi kasi hindi niya maiintindihan tong confession na to. Pero grabe, no? Tsaka, tangina tol, nagkasingaw ka. Eto, nabasa ko dun sa sa mga comments. Ang dami nagsabi dun na posible daw na si Sam may sakit. Like yung may sakit siya down there kung bakit maamoy. Kasi may mga sinasabi yung mga female viewers natin na normally sa ng babae is normally may discharge daw pero wala naman daw amoy. Pero kung ganun daw talaga kabaho, amoy patis, ganun kalala, there must be something wrong. Baka nga daw may sakit. And ito namang si sender, si Josh, tol. Sabi nila, kung nabasa mo man yung mga comments, binanggit nila doon na yung singaw mo, mamaya daw kasi sakit yan. May nabanggit sila doon na gonorrhea. Hindi ko ginawa yung research ko dito, so I'm just basing everything off of sa comments nung mga nakakaalam doon na baaring may sakit nga daw. And sana hindi talaga parang parang disease, like sakit talaga na nakuha mo from Sam kasi maari kasing si Sam meron na siyang ibang naging partners before tapos nakuha niya yung sakit na yun tapos naipasa niya sa nung kinain mo siya for 30 seconds, di ba? So nagkasingaw ka. So yung singaw mo baka sintomas
ng gonorrhea, hindi ko alam, don't quote me on that, pero yun yung sinasabi yun yung yung parang na-sense ko or yung na-make out ko dun sa comments natin sa TikTok. Pero tawang-tawa ako tol, hindi, ang lupit mo tsinaga mo yung 8 months na may singaw. Siguro na-immune ka na na-immune ka na dun na sa ni Sam kasi tsinaga mo ng 8 months tol. Tsaka ito nga yung sinasabi ng marami dun sa comment section natin is bakit hindi mo man lang sa kanya binanggit or binigyan mo ng feminine wash? Kasi I feel like kung magjowa kayo, 'di ba? That is something na parang kailangan mong i-communicate dun sa partner mo kasi parang let's say yun nga, 'di ba, in hit kayo, 'di ba? So merong mangyayari sa inyong romantic stuff, 'di ba? And gusto mong mag-enjoy kayo parehas. So ikaw tol, paano ka mag-i-enjoy kung tuwing gagawin nyo yun, lagi ka na lang kakain ng patis, 'di ba? Baka naman magkasakit ka sa bato niyan o sunod niya UTI na halo-halo. Actually ngayon, hindi ka na magkakasakit kasi tapos na nga naman kayo. Pero during that 8 months, I feel like obligasyon mo bilang boyfriend na sabihin sa kanya, kumbaga partner, out of respect, 'di ba? Parang yun lang yung naisip ko, yun yung thoughts ko. Hindi ko rin naman alam tol kung bakit hindi mo siya sa kanya sinabi. Or sadyang hindi mo lang kayang aminin kasi ayaw mo nga ma-offend siguro yung feelings niya, sorry. And I think siguro valid naman yung reason mo, pero that's really up to you kasi ikaw naman yung nagpakahirap ng 8 months tol eh. Ikaw yung kumain ng patis ng 8 months. So hindi ko alam kung ang game plan mo doon kung bakit tsinaga mo siya ng 8 months. Pero believe ako tsinaga mo siya ng 8 months. Pero grabe talaga, tapos sinabi mo pa dito, binayo mo from the back, tapos tinakpan mo na lang ng t-shirt yung ilong mo. Tangina ko. Grabe. Tapos ewan ko paano mo naisip tong mga bagay na to tol. Talagang isa ka sa mga solid na confession talaga. Ito isa sa mga pinaka the best talaga masasabi ko. Wala akong masabi kundi sabi ko nga ito yung pinaka lap trip na confession. So the best. And totoo rin pala yung sinasabi ni Josh dito, yung sender natin na bihira sa mga puti dito yung nag-work kung mayaman sila. And I can already tell kung anong itsura ni Sam. And I have a feeling na sobrang ganda. I don't know kung sobrang ganda. Maybe subjective yun. Depende kung sino yung tumitingin. Pero base sa the way he described her, maganda to si Sam. Kasi I've seen, nakapag-high school ako dito, nakapag-aral din ako ng college. Pag sinabi niya yung parang tipong nakikita mo sa western movies, magaganda rin talaga. Magaganda ang mga puti. Magaganda. Yun nga lang, ang downside is baka nga lang meron silang amoy fish sauce kung baga sa English, amoy kung meron silang patis. But I'm thinking hindi naman siguro lahat kasi meron akong mga friends na naging naputi yung kanilang partners na babae and tinatanong namin sila yung sa bagay na ganyan, yung kung may amoy, yung mga ganyan. And it's true na may like yung sa yung sa part ng pag-poop nila. And then kino-correct nila yung partner nilang puti na ganito sa culture namin as Filipinos, this is how we clean ourselves. Kaya meron kaming tabo kasi most of the time pag nakita ng puti yung tabo sa banyo natin, mga banyo dito sa Filipino household sa North America, nagtataka sila kung bakit yung mga Pinoy dito may ganun. And once na naipaliwanag na sa kanila yung purpose nun, eventually nag-a-adapt naman sila and nakikita din naman nila yung benefit sa kanila. So baga proper hygiene, di ba? And nakakatawa din yung isa pang nag-comment na nabasa ko na naalala ko lang ngayon is bakit daw hindi nga naman ni Josh pinaligo muna si Sam. I mean, tama din naman tama rin naman si yung nag-comment, 'di ba? Pero who knows, 'di ba? What if kung totoo nga talagang si Sam may sakit, 'di ba? So let's say nakaligo na't lahat, tapos baka hindi rin kaya ng pH care eh. So baka naman naliligo naman si Sam before nila gawin yung deed and meron lang talaga sigurong foul na amoy talaga. So if in that case, baka nga merong something si Sam. So I kind of feel bad kasi parang nagmukhang kawawa si Sam sa confession na to in a way kasi parang sobrang graphic and descriptive nung paano
kinuwento ni Josh tong confession na to. So, I feel bad in a way, kind of, ng kaunti kay Sam kasi para siyang dito, wala siyang laban dito, wala siyang, hindi niya madedepensahan yung sarili niya di ba? But anyway, sobrang feel good na itong kumpisal na to na parang, lap trip talaga siya. Yung parang nakakaalis ng kumbaga pang siya, yung baga good vibes na klase ng confession. And I encourage you guys to send something like this kasi talagang masarap siyang pakinggan kasi nakakatawa. So yung mga ganitong klase ng kumpisal, solid to. So Josh, tol, kung napapanood mo to, ipagpatuloy mo pa at isend mo pa yung iba mong mga kagaguhan. Sakto kasi katarantaduhan tong podcast na to. So lahat ng katarantaduhan mo to, listen mo dito. So masaya ako at naisipan mong mag-send ng entry and grateful ako dyan. So yun na naman guys, maraming salamat sa pag-tune in dito sa APC Unplugged. And before I even end this, again, kung may mga partners kayong ganito, kasi naalala ko ngayon lang, may isang nag-comment doon sa TikTok na tungkol dito sa episode na to. Sa mga interested na gusto makita yung original na confession dito dun sa TikTok, it's episode 256. Isa sa mga nag-comment dun, sabi niya, yung current boyfriend niya, yung ex daw, Pinay. Tas ganun din daw, may amoy pati. So, hindi lang pala mga puti. So, it's also possible na merong ilang mga ganun din sigurong babae. I think it all comes down to sa hygiene mo bilang tao. Kung how do you manage yourself, kung alam mo ba yun? Kasi bilang tao, maamoy mo naman yun di ba? Not unless nai-immune ka na dun sa sa amoy. So parang sanay ka na. So parang yung amoy, yung pang-amoy mong parang wala na sa'yo. Alam mo yun? Alam mo yung sabi nila na pag naninigarilyo ka, like sa mga non-smokers, parang ang sama sa ilong, ang sakit sa ilong nung amoy nung sigarilyo. Pero sa mga naninigarilyo, since lagi silang nagyosi, yung amoy lagi nilang nalalanghap na amoy, parang immune na sila dun sa amoy na yun. So siguro baka ganun yun. Kaya yun lang. And also, kung may partners kayo na ganito yung pinagdadaanan, sabihin nyo, di ba? There is a reason bakit kayo yung partner niya, di ba? Kumbaga, hindi pwedeng dahil sa physical na anyo nyo lang sila nagustuhan, tapos kapag may something na hindi ka aya-aya sa kanila, hindi nyo na sila parang itatry i-correct. Diba? I-correct nyo kasi kasama yan proseso yan. Kumbaga yan yung part ng relationship ba, kumbaga. Pero at the end of the day, nasa sa inyo yan kung gusto nyong gayahin si Josh na hindi niya sinabi sa kanyang partner. So that all depends kung anong klase yung dynamics ng relationship nyo. Anyway, again, maraming salamat sa pag-tune in dito sa episode na to ng APC Unplugged. And until next time, this is your host, Erwin. Good night.